Humiling si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema na pansamantalang ipatigil ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso. Sa isang 58 pahinang petisyon, hiniling ng Pangalawang Pangulo ang pag-issue ng Temporary Restraining Order or TRO upang ihinto ang pagdinig ng House Justice Committee. Iginiit niya na ang proseso ay labag sa konstitusyon at dapat ideklarang walang bisa. Ayon sa Vice Presidente, lumalampas umano sa kapangyarihan ang komite ng Kamara dahil mistulang nagsasagawa na ito ng mini trial. Gayong ang Senado lamang anya ang may mandatong magsagawa ng paglilitis sa mga kasong impeachment. Iginiit din niya na hindi siya nabigyan ng sapat na due process upang ipagtanggol ang sarili. Kabilang sa mga paratang laban kay Duterte, ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, hindi tamang pagdideklara ng mga ari-arian, pang-aabuso sa kapangyarihan at pagbabanta umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunpaman, sinabi ng Vice Presidente na ang mga ito ay nakabatay lamang sa mga haka-haka at hindi sapat upang maituring na impeachable offenses. Questionable rin umano ang naging proseso ng impeachment, kabilang ang umano'y paglabag sa one-year bar rule at kakulangan ng wastong pagsunod sa mga patakaran ng Kamara. Samantala, pinabulaanan naman ng ilang mambabatas ang mga aligasyon ni Duterte. Ayon sa kanila, dumaan sa tamang proseso ang pag-refer ng impeachment complaints at naaayon ito sa Constitution at umiiral ng mga panuntunan. Iginiit din ng mga ito na mahalaga ang mga pagdinig upang makakalap ng ebidensya at matukoy kung dapat umusad ang kaso. Inaasahan din ang paglalabas ng karagdagang dokumento at testimonya ng mga testigo sa mga susunod na araw. Ang cute ni Sarah, ang sarap kurutin! Natatandaan nyo, may nagsampa sa Supreme Court ng TRO at wala daw siyang kaalaman. Ngayon naman, sila mismo ang tumakbo sa Sarah's Court, sa Supreme Court. O, diba? Ang lola nyo, takot na takot. Pati si Man Scorpio, kinasuhan na rin si Ramil Madriaga. Ano kaya talaga ang alam ni Ramil? Natataranta na sila, mas gugustuhin nilang mabansagang duwag kaysa sa harapin ang mga akusasyon sa kanila. Oops! Padating na tayo sa exciting part. Ang Vice President nagipit sa Supreme Court talaga kumakabit. Confirmed, wala talaga siyang balak harapin itong kaso na kinahaharap na ngayon dito sa impeachment sa House of Representatives. Alam natin na talagang desperado na sila, natatakot na lumabas ang ebidensya, natatakot na lumabas ang katotohanan. Kasi alam ni VP Sara, paglabas ng ebidensya, wala na siyang takas. Sir, how will this affect the April 14 hearing? Well, sana wala itong epekto doon sa proseso natin dito sa House of Representatives. Dahil ito isang constitutional mandate na dapat natin gawin at dapat natin ginagawa. Habang ginagawa natin, iba pang mahalagang trabaho na tugunan ang problema ng ating mga kababayan. Have you read the petition po filed by the VP Sara Camp, and how confident are you that the SC will jump this petition? Well, sa totoo lang, yung man-raise si Sara Duterte doon sa kanyang petition sa Supreme Court ay covered na nung mga ginagawa natin dito sa House of Representatives in terms of complying with the Constitution, the House Rules on Impeachment, and even the ruling of the Supreme Court. So walang dahilan para maantala ito sinasabi natin matagal ng long overdue na paglilitis sa kanya. Dahil may utang na katotohanan ang VP sa taong bayan at ito yung panahon para siya ay humarap dito. Sir, hindi po kayo nangangamba kasi yung isa sa mga ginamit yung arguments ulit is yung violation dun sa one-year bar, which was the reference of the Supreme Court bakit naging unconstitutional yung first impeachment. So, wala po ba kayong fears about that argument this time? Well, sa ngayon, very confident tayo. Naging maingat ang proseso dito sa Committee on Justice and we are confident with how we are proceeding sa pagsunod doon sa letters of the law, particularly yung processes within the COJ. Sa totoo lang, yung pagsunod nga natin na ito, sabi ng iba parang nagpapabagal sa proseso, pero naniniwala tayo sa rule of law and due process. Kung may regret ba kayo nung nag-endorse kayo ng complaint before February? Same sa mga argumento kanina. Well, wala tayong regret kasi sa dulo malinaw yung pananagutan natin sa taong bayan. It is the same way na sana malinaw kay VP Sara yung pananagutan niya sa taong bayan. Wala siyang karapatan na mag-aspire for a higher position. So dito pa lamang bilang Vice Presidente, hindi na niya kayang gawin yung kanyang constitutional mandate. Sir, pinapa-invalidate sa House Rules on Impeachment, dalawang motion. Do you think that's an admission na grounded on existing laws and House rules to proceed na
Well, this petition reeks of desperation. At alam natin kapag desperado, talagang gagawin ang lahat para ma-derail yung process. And we hope that the Supreme Court will see that we are fully compliant with not just the Constitution, but even with their own ruling. Ngunit bigo si VP Sara Duterte na pigilan ang impeachment proceedings ng House Committee on Justice at magpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban sa kanya sa darating na April 14 dahil wala umanong inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema. No Supreme Court TRO versus Duterte impeachment proceedings. See you on April 14. Ani Bicol Saro Representative Terry Ridon. Bukod dito, pinayagan din ng Manila Regional Trial Court Branch 21 si Ramil Madriaga na dumalo bilang resource person sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa April 14. Dati umanong aide at bagman ng bise si Madriaga na kasalukuyang nakakulong dahil sa kasong kidnapping. Nung lumabas yung balita, parang sabi, for the second time, parang umaksyon agad ang Korte Suprema sa sa hiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero kapag ka nga naman inaral mo na, parang lumalabas na it only means tuloy na yung sa 14 kasi 10 days naman yung binigay na palugid para kayo sumagot doon sa sinasabi ng Korte Suprema, di ba? Kailangan natin maging malinaw. Sasagot naman po at sasagot dahil proseso po ito. Dalawang bagay po yung unang dapat tinawin. Una, wala pong TRO. Ito naman po yung hinihingi po ng dalawang kampo, ni Atty. Torion at ni VP Sara. So wala pong initial na TRO. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment proceedings, tuloy ang hearing sa April 14, ilalabas yung lahat ng mga dokumento, SALN, BIR records, SEC documents, financial documents relating to unexplained wealth. Isasalang si Ramil Madriaga with the court agreeing that he should be there from 8 a.m. to 5 p.m. on Tuesday. Yun yung una. Pangalawa, ang nangyari naman po talaga doon, pakikinggan naman po ng Korte Suprema yung parehong panig. Pero ang kailangan linawin doon, ang sabi po ng Korte Suprema, without necessarily giving due course to the petition. Ibig sabihin, sige, sumagot kayo, pero hindi pa ito actual na kaso talaga. Ibig sabihin, pwede pa nila itong i-dismiss outright. So, hindi pwedeng magdiwang ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte na ito po ay tagumpay. Hindi po ito tagumpay. Dahil yung hinihiling po nilang TRO, hindi po ito inaksyonan ng Korte Suprema. Pero sa April 14, ano yung dapat nating asahan doon, Kong Terry? Anong sabi nung kampo ni VP Sara? Mag-a-attend na ba sila? Hindi pa ho natin alam. No? So, meron silang jurisdictional questions doon. So, hindi ho natin alam kung magpapakita sila. But, bukas ang komite na magpakita ho si VP Sara para magpresenta ng kanya pong mga ebidensya. And what will happen again kung hindi na naman sila magpakita? How will it affect yung mismong proceedings? There will be no impact on the proceedings. We will proceed as we should. No? So, magkakaroon po ng presentation nung pong mga dokumento na kinakala po from the subpoenas sa confidential funds, doon po sa video documentation on the threat against the President, at yung pong relating to unexplained wealth. Okay. Kung Terry, please correct me if I'm wrong ha. Tama ba yung hinihingi natin na dokumento, pinasabi ng dokumento for SALN ay mula 2007? Tama, 2007 to 2024. Okay. Allowed ba yun? Kasi ang concern ng ibang mga legal expert, I think it was Attorney Cayosa who mentioned na ang problema kasi kung sisimulan natin from 2007 yung pagpapasabina, ang hawak lang daw na kopya ng ombudsman ay 10 years yung siguradong meron. Tapos, ang isa pang punto ay dahil impeachment case ito sa vice-presidente, baka ang pwedeng mahingi ay yung kopya ng SALN nung vice-presidente na lamang siya. Hindi nung time na may hawak siyang local position. Wala naman tayong problema. Whichever is available from the ombudsman, we will respect. No? Kung sabihin naman nila na hindi nila hawak, di yun na ho yun. Ano? Pero kailangan ho natin maglinaw bakit ho kinukuha po yung mahabang panahon. Kasi we wanted to establish a pattern of unexplained wealth and underreporting or overreporting po ng SALN. Ng atin po nga pangalang Pangulo when she was Vice Mayor, and now as Vice President. Kasi doon naman ho natin makikita yung paglago po ng net worth ng atin po nga pangalang Pangulo. So from 7 million in 2007 to 88 million in 2024. So ibig sabihin,
doon natin makikita from the other financial documents na pagka merong hindi talagang malayo from 88 million, edi underreported yung saldo. Yeah. Hindi ba? Yung mga ganun po. I see. Pero kung halimbawa, nawala na nga palang hawak na kopya yung ombudsman kasi ano na siya, lagpas siya ng 10 years eh. May iba ba tayong options na pwedeng pagkunan nung kailangan natin na dokumento? Meron man. I'm quite certain po yung 2016 to 2024. Meron namang kopya po yung ombudsman eh. And more importantly, yung po 2022 to 2024, I'm quite certain meron po yung ombudsman kasi sila mismo yung naglabas nun eh. Yes, in the yes, last yes. few months eh. Kung yung binasa kong item kanina, no, ay nagsabi na parang pinapaliwanag yung House of Representatives, buong House of Representatives, yung Justice Committee, pati yung Senado, pati yung mga nagreklamo na unconstitutional itong ginagawa nyo kasi parang hindi nyo ginagamit ng tama yung kapangyarihan po ninyo dahil nga po hindi daw idinala sa plenaryo muna for discussion and voting bago pinadala dun sa Justice Committee. How should you respond? How should the House respond to this po? Ano po explanation para po maliwanagan po ang lahat po? So I'll explain the plenary action later, but I'll explain muna yung pinagpapaliwanag. Actually, bali yun eh. Ang sabi in that precise wording of the Supreme Court, to comment. Okay. Ibig sabihin, magbigay kayo ng pagtingin nyo. I think yun yung tamang Filipino translation. Kasi pag pinapagpaliwanag, ang dapat sinabi ng Korte Suprema doon, you have to explain. Ang hinihingi lang naman po doon, comment. Sabihin, ano yung tingin mo dun sa sinasabi ng kabilang partido? So, mas maano yan, it's a lighter order than asking to explain. So, I think the precise explanation should be, hindi kami pinagpapaliwanag, kundi sabihin nyo kung ano yung pagtingin nyo dito sa sinasabi ng kabilang partido. So, that is my answer to that particular point. But, to be clear, alam po nyo, sinasabi ko para linilin lang ni Vice President at na kanya pong maabogado yung taong bayan at yung Korte Suprema by saying na it did not undergo plenary action. Okay. Kasi nga, nakita natin yung video eh. Ang sabi ho doon, noong February 26 at around 3:47-48, binasa ho yun. During plenary deliberation, during plenary of the House of Representatives on that day, to the Committee on Rules. So, ibig sabihin, hindi totoo. Yung sinasabi ho nung petition po na yun, na it was just the Speaker of the House or it was just the Committee on Rules that made the referral to the House Committee on Justice. It was Congress as a body that actually referred it on that day. Oo, malinaw naman po yun. Pero going back to the first point po, no, sabi nyo, nilinaw po ninyo na hindi pinapaliwanag, kundi pinapa-comment. Pinapagpaliwanag. So, ano po yung comment po ninyo? Again, like what I said, it is a factual inaccuracy. Ito na It yun. is a misrepresentation of what had happened on that day. Kasi the body that referred it to the House Committee on Justice was not the Speaker, it was not the Committee on Rules, it was the House itself in plenary. Oo. So, kung pinapaliwanag lang po, let's say, nagbigay na kayo, yung comment po ninyo ay binigay na po ninyo within the 10 days that was given to you guys, no, na time frame, what do we expect next po? Well, we're expecting that the Supreme Court will either proceed further or basically just junk the petition. Kasi ang sinabi nga ho doon, without necessarily giving due course. Ibig sabihin kasi na without necessarily giving due course, hindi pa ito yung tuloy-tuloy na kaso. Pwede pa itong ma-dismiss outrightly. Yeah. Kung Terry, before ako pumunta dun sa mga possibility o yung mga pwedeng mangyari sa 14, sa April 14, bigyang daan ko lang yung tanong na makulit kasi hindi makulit, kundi paulit-ulit lang tinatanong bakit daw, sa pagbigyan natin yung kasagutan para maging patas tayo. Tinatanong ng mga viewers na ilan na sa panahon ng krisis, bakit impeachment? Ano yung pwedeng isagot doon sa ganong mga pahayag ng ilan sa mga supporters nila? Well, hindi totoong impeachment lang yung ginawa. Kanina umaga, may mega panel eh. Right. Ang pinag-usapan po yung crisis sa presyo ng langis, no? Crisis sa supply. So, hindi yung totoo na ang tinutugunan lang po ng Kongreso ay impeachment dahil alimbawa, pinasa po in 2 weeks no, ng Kongreso yung pong removal of excise taxes on petroleum products. So, magkakasabay po nga tinutugunan po ng Kongreso yung usapin accountability at usapin po ng economic relief. May kanya-kanyang toka naman talaga yung committee, di ba? Ganun talaga. Pero anyway, so ngayon na may para masagot lang natin yung ibang viewers, Pero punta ako doon kasi nabasa ko nga na binigyan nga ng permit o inutos ng si Madriaga na umappear doon sa Congress
from 8 a.m. to 5 p.m. do sa nasabing araw na yon. So, ibig sabihin na siya yung mauuna yung tatalakayin kaysa do sa mga hiningi ninyong mga dokumento na tax at saka SALN. Ang nakatakda po talaga sa araw po na yun yung confidential funds misuse, no? Okay. So, masasalang talaga si Mr. Madriaga doon dahil yung kanyang relevance to the entire case is on confidential funds misuse. Supposedly, from the OVP personnel, isa daw siya sa mga nakatanggap ng pong mga duffel bags at binigay dun sa kung sino man hong tao. No, so, I think that would be the narrative thread for Mr. For him. Madriaga. So, that entire day will be devoted probably on confidential funds, including Mr. Madriaga. So, if you have more time, then we can proceed to sa iba. unexplained wealth or to the threat against the president. Nasa ang punto na ba tayo, Congressman? So, April 14, tatalakayin natin yung confidential funds, bubusisiin kung anong alam ni Madriaga, and then after that, ano yung magiging kasunod? Ang susunod doon, I think, yung threat against the president, the first lady, and the former House Speaker. At panghuli yung unexplained wealth. Okay, so, bago makapagdesisyon na maipasa sa Senate for trial, gaano pa yung katagal? Yeah, so pagka nabitin po yung tatlong mga pagdinig pa ho, no? Magdidesisyon po yung committee to have another set of hearings through May. Okay. No? So, okay. and then pagka talagang tapos na, then we will vote kung meron bang probable cause and then make a report to the plenary for the plenary to adopt. So, ano po yung nakikita nating possible timetable? I think around the middle of May. Or end of May, dapat nakapagboto na po sa plenaryo. Kung tatawid po ba papuntang Senado ito po nga impeachment na ito o matatapos po ito sa Kongreso. Itong 1-year bar rule, no, ay palaging nabibring up at mukhang may kalituhan pa rin around this issue. Ipaliwanag po nga natin sa kanila kung ano ba talaga, nalabag ba talaga yung 1-year bar rule? Bakit hindi nalabag? Ano pong problema po dito? Sa totoo lang ho talaga, panggulo talaga yung petition na ito eh. Yung, kasi una, binanggit ko na sa plenaryo. Walang katotohanan, it is not based on facts. Secondly, ganun na naman po, ditong 1-year bar rule, linilin lang na naman po yung Korte Suprema at yung publiko. Kasi nga, yung pong 1-year bar rule, umiiral po ito pag kami na-refer na po from plenary to the House Committee on Justice. No? So, nangyari ho yun eh. Hindi ba? So, meron na actual referral. Gusto ko nilang sabihin kasi, nung sinet aside po yung isang petition, tapos may nag-withdraw na yung dalawang petition, nag-set in na dapat yung 1-year bar rule, no? And therefore, dapat yung ikatlo at ikaapat, hindi na daw dapat pinansin ng komite. Parang sila lang yung nag-imbento ng ganun tsorye. Una, wala yun sa Constitution, wala yun sa impeachment rules, wala rin yun dun sa jurisprudence ng Duterte versus House, no? Kasi nga, ang sinasabi ho ng Duterte versus House, yung House Committee on Justice nga yung talagang may poder para magtiyak kung ano ba yung basurang complaint, ano ba yung okay na complaint na dapat pong tumawid. Kasi nga, pag ganun ho yung posisyon nila, pag nagbasura ng kahit anong basurang complaint, wala na hong tatakbo ng impeachment sa Pilipinas. Hindi ba? So, malabo ho talaga yun. Yung ganun pong paliwanag. Kaya ang sinasabi ho namin, kung yan yung dalawang bagong mga bala nila, parang dapat outrightly ibasura po ng Korte Suprema yun. Mukhang laging ini-involve po ang Supreme Court po, no, sa mga, matters of the House. So ano po talaga, hanggang saan ang kapangyarihan ng matters of the House, especially in terms of impeachment? At kailan papasok dapat yung Supreme Court? Well, again, nagsabi ho in Duterte versus House, no, in that previous impeachment case. Ang sabi ho, very specific yung sinabi ng Korte Suprema, they will not intervene if the House had already made a determination in form and determination in substance. Nandito na ho tayo ngayon. You're trying to determine. So, ibig sabihin, kasi talagang supreme yung Congress on this particular constitutional power. Yes. Hindi daw sila nanghihimasok sa bahagi po na yun. So, yan ho yung inaasahan natin at panghahawakan po ng Kongreso moving forward. So, hindi siya Sarah's Court? Sabi ni Congressman De Lima. Well, siyempre malaya naman po siya Congressman De Lima na magbigay ng kanyang pagtingin. So positive po tayo na magtutuloy-tuloy po ito. Ako po, ang tingin ko, dahil walang TRO today, I'm quite certain walang TRO bukas. So magtutuloy-tuloy po yung proseso sa mga susunod pong linggo. So mailalatag po lahat ng ebidensya, mailalatag po lahat ng mga dokumento. Yung dalawang abogado ni VP Sara, Kong,
including si Attorney Michael Powa. Ano nang balita? Nakipag-coordinate ba sila sa Congress? Mag-a-attend ba sila? Kasama pa rin ba sila dun sa legal team? Well, si Mr. Powa po ay meron po subpoena, no? So I think he will have to be there Wala siyang on choice. Tuesday. Siya din naman nagsabi din mismo that he will not invoke yung client confidentiality. Yes. Tapos sabi niya na talagang sasabihin lang niya kung ano yung talagang alam niya. So gagalangin natin yun in the event that he is there. But I think Attorney Powa should also explain to the public kasi pumirma siya doon sa petition eh. Pero I think as late as the evening of the 30th, inexplain pa niya na wala pang ganitong petition na napipirmahan at nagagawa. No? So, ibig sabihin, why are they not being upfront to the nation that there are petitions being filed like this? Okay. Ano pa pong nais niyong ipipiga po kay Attorney Powa? Kasi nagsabi na siya dati, well, ganun din naman ang sasabihin ko sa kanila. Kung ano yung sinabi ko dati, yun pa rin ang sasabihin ko. Well, he has to repeat it there because previously, that was just a good government committee. Ngayon po, this is impeachment proceeding. Magkaiba po yun. So, ibig sabihin, if he will restate it, edi okay. Salamat. He did not contradict himself. So, on Tuesday, ang aasahan po natin, Madriaga, Attorney Powa, sino pa po? Yung po nga mga may hawak ng mga COA documents, no? O na confidential funds. Okay. So, they will have to reaffirm yung pong paghawak po nila ng mga dokumento pong ito. At pangalawa, yung pong congressional record ng Good Government Committee. Okay. So, yun basically yung mga documents naman na are relevant po to confidential funds. Okay. Actually, kadidiscuss ko lang ng topic na to kanina. Sabi ko, kasi may mga nagtatanong sa akin, Attorney, nagpetisyon daw si Sara Duterte para mabigyan ng TRO, temporary restraining order. Ano kaya, Attorney? I-grant kaya ng I-grant kaya ng Korte Suprema? Ako sabi ko, di ba? Sa mga regular na sumusubaybay sa akin, sabi ko hindi. Matibay ang paniniwala ko, hindi yan pagbibigyan. Yang TRO, temporary restraining order, hindi yan. Kasi sabi ko, kung napapanood nyo ako sa talakayan ko, wala akong pagdududa na hindi pagbibigyan ang TRO. Kasi mga kabunyog, sabi ko nga, ang TRO, ibig sabihin, temporary restraining order, i-restrain mo, maglalabas ang Korte Suprema ng order para i-restrain, pigilan, ipatigil, kumbaga ipatigil mo sa Kamara yung yung pagsasagawa ng impeachment proceeding, medyo mabigat yan kasi co-equal branch ang Kamara. Ang legislative ay co-equal ng judicial, co-equal branch. Tapos ipapatigil mo, medyo mabigat yan. Hindi pwede. Kailangan grave abuse of discretion. Kung simple nga lang na abuse of discretion, hindi pwede. Kung may mali man ang Kamara sa ginagawa nito, yung simple mistake lang or medyo hindi pa yan eh. Ang kailangan talaga grave abuse of discretion. Kaya hindi. Ito na, naglabas na ng desisyon. Naglabas na ng desisyon ngayong araw. Hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. So tuloy ang impeachment ni Sara. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung matagal na nating sinasabi na hindi yan mag-i-issue ng TRO, kinukontra tayo ng mga DDS. Huwag ka ngang magsalita ng tapos, Attorney Enzo Recto. Ano na naman yung mo? Ano na naman daw yung opinion ko? Mapapahiya daw ako kapag naglabas ng TRO ang Korte Suprema. O ngayong araw, mga kabunyog, naglabas nga ng desisyon ang Korte Suprema at ang desisyon ay walang TRO. Ito yung desisyon ngayon, mga kabunyog. Supreme Court issues no TRO. House to proceed with Duterte impeachment. Yan po Bagamat hindi dinismiss yung petition ni Sara, bagamat hindi naman dinismiss, at pinapag-comment pa nga yung respondents, ibig sabihin yung House of Representatives.
Pinapa-comment din yung mga complainants. Kasi yun yung respondent sa petition ni Sara eh. Yung petition ni Sara, ang mga respondents doon ay ang House of Representatives, parang ang Senate yata kasama pa sa respondent. Saka yung mga complainants kasama sa respondents. So pinapa-comment. Ang order ng Korte Suprema within a non-extendable period of 10 days, pinapa-comment. So, pero yung inaasahan ng kampo ni Sara na magbibigay ng TRO o maglalabas ng TRO ang Korte Suprema, hindi po nangyari. Hindi po nangyari. Bakit? Tulad nga ng sinabi natin, kung noon ngang si Duterte inaresto, humingi rin ng TRO yung mga abogado nila. Ayaw paalisin yung eroplano. Pumunta kaagad sila sa Korte Suprema para pigilan ng Korte Suprema yung pagpaalis kay Duterte. Hindi nag-issue ng TRO ang Korte Suprema. Bakit? Pipigilan mo ang Executive Department. Ano yan eh? Kumbaga yung pagdidesisyon kung isusurinder si Duterte sa ICC o hindi. Desisyon yan ng Executive. Hindi yan pigilan ng Korte Suprema. Hindi yan pwedeng pigilan ng Korte Suprema. Kahit hindi sang-ayon ang Korte Suprema, halimbawa, hindi agree ang Korte Suprema sa desisyon na yon, hindi pwede yan. Kasi ano yan eh, kumbaga, desisyon yan ng executive. So wala, hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema doon. Tapos nung unang impeachment ni Sara, yung unang impeachment noong February 2025, pagdating sa Senado, final yung impeachment, kaagad-agad din ang file na naman ng petition ang mga abogado ni Sara sa Korte Suprema. Naghiling din sila ng TRO. O hindi naman, hindi rin nagbigay ng TRO ang Korte Suprema. Kaya ano na ito mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, inaasahan na natin yan na hindi magbibigay ng TRO ang Korte Suprema. Inaasahan na rin natin na hindi naman i-dismiss yung petisyon. Kung hindi nagpalit ng kasi ngayon ang ginawa ni Sara Duterte, siya na mismo ang nag-file ng petisyon. Nung una kasi yung mga abogado lang, sila Torion, yung mga pro-Duterteng abogado, sabi natin, pag yun lang ang final, madidismiss yun. Kasi yun eh, walang legal standing sila Torion. Pero ito, nag-file na si Sara. Anyway, so ano nang mangyayari ngayon? Wala na, tuloy-tuloy na yung impeachment na yan. Tuloy-tuloy na yan mga kabunyog. Hindi na yan. Kasi, dapat sana kanina, pag sabi ng Korte Suprema, kasi nag-announce kanina ang Korte Suprema eh. Nag-announce ang Korte Suprema kanina, at ang announcement kanina ng Korte Suprema ay kinonsolidate na yung dalawang petitions. Ibig sabihin yung petition ni Torion saka yung petition ni Sara, pinagsama na lang yun kasi iisa lang naman ang issue doon. Pangalawa, inorderan ng Korte Suprema ang mga respondents na mag-file ng comments within a non-extendable period of 10 days. Pero, yung inaasahan na magsasabi ang Korte Suprema na may TRO, wala. Hindi pinagbigyan yung TRO. So dahil walang TRO, tuloy lang ang ang proceedings ng Justice Committee. Mga kabunyog. So salamat naman sa Korte Suprema at hindi nila pinagbigyan ang hiling ng kampo ni Sara na mag-issue ng TRO. Ang gusto talaga kasi ng kampo ni Sara, wag matuloy ang hearing sa April 14. Kasi yung April 14, mahuhubaran si Sara doon. Bakit mahuhubaran? Doon, sinugpi na si Rimulya, sinugpi na si Madriaga, sinugpi na yung SEC, yung Securities and Exchange Commission, sinugpi na yung COA. So maraming mga mag-a-appear sa hearing sa April 14. Yan yung unang araw ng hearing. Bagamat hindi pa yan trial, pero ipipresent na dyan yung mga ebidensya laban kay Sara, saka yung mga testigo laban kay Sara.
Kaya ano ito mga kabunyog. Ko hindi man lang ako nagduda na hindi mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema. Di ba? Na ano nyo yung mga talakayan ko? Sabi ko, huwag kayong mag-alala, hindi yan. Kasi mahirap sa part ng Korte Suprema. Sisirain ng Korte Suprema yung ano natin, democratic processes. Kasi ang nakalagay sa konstitusyon natin, kung may gusto tayong itanggalin na opisyal ng gobyerno, matataas na opisyal, presidente, vice-presidente, justices ng Korte Suprema, commissioners ng mga ng COMELEC, ombudsman, kung gusto mo silang tanggalin, impeachment 'yan. Kung mayroong matibay na grounds para tanggalin. So, dahil impeachment 'yan, karapatan ng taong bayan na mag-initiate ng pagpapatanggal diyan. So bakit pipigilan ng Korte Suprema? Anong basis? Grave abuse of discretion. Ano naman ang grave abuse of discretion? Wala naman tayong nakikitang grave abuse of discretion sa Kamara eh. Actually, yung sabi pa nga ng defense, ang sabi ng defense team, kaya daw sila nagpetisyon sa Korte Suprema para daw magkaroon ng linaw, clarity. Sabi ko nga sa comment ko kanina, hindi ka pwedeng magpetisyon sa Korte Suprema na ang purpose lang o ang sadya mo lang ay clarity. Kasi hindi naman pwedeng ang paglapit mo sa Korte Suprema ay para humingi ng kalinawan. Kailangan may actual case or controversy. Ito yung official statement ng defense team ni Sara. We confirm that a petition for certiorari and prohibition has been filed before the Supreme Court in relation to the ongoing proceedings before the House Committee on Justice. The step was taken to seek clarity on fundamental constitutional questions which in our view warrant the court's immediate attention. Kita nyo? Ibig sabihin, inamin mismo ng defense team ni Sara, the step was taken to seek clarity. So, para lang humingi ng linaw sa Korte Suprema, hindi nga pwede yun. Kasi, ang Korte Suprema, hindi naman yan lapitan parang legal opinion. Parang humihingi ka lang ng advice ng Korte Suprema. Hindi advisory opinion. Alam naman yan na dapat ng mga abogado. Ewan ko ba dito sa defense team ni Sara? Akala ko ba magagaling na lawyers yun? Bakit naman sila nag-file ng petition na ang purpose mo lang pala ay to seek clarity? Hindi pwede yung to seek clarity kasi ang Korte Suprema ay nag-i-entertain lang ng actual case or controversy. Ibig sabihin, actual case. Kung hihingi ka lang ng clarification sa Korte Suprema, hindi yun. Hindi pwedeng humingi ng clarificatory sa Supreme Court. Hindi rin pwedeng humingi ng legal opinion sa Supreme Court. Ang daming trabaho ng Supreme Court, mabibigat. Tapos hihingan mo lang ng opinion. Hihingan mo lang ng clarificatory, hindi pwede. Kaya ewan ko nga, bakit ganun yung Bakit inamin mismo ng defense team ni Sara na nag-file daw sila para humingi ng clarity. Di yun? Bawal yun. Kasi dapat actual case or controversy. Diniscuss ko yan. Anyway, salamat na lang at ang Korte Suprema ay hindi nag-grant ng TRO. Kasi kung nag-grant ng TRO, magkakaroon tayo ng constitutional crisis eh. Bakit magkakaroon tayo ng constitutional crisis? Imaginein mo, sinusulong yung impeachment, accountability of public officers yun. Tapos ipapatigil ng Korte Suprema. Medyo mabigat yun. Kaya anyway, at least ang maganda, hindi naman inano ng Korte Suprema, hindi grinant yung TRO. So tuloy-tuloy na tayo sa impeachment. Yung hearing proper sa April 14 ay tuloy na, mga kabunyog. Ngayon, naglabas ng statement ang House of Representatives. Ang speaker mismo ng Kamara, si Speaker Budgie D, ay naglabas ng statement. Ang statement na ito ay sabi ni maganda yung statement ni Speaker Budgie D. Basahin natin Sabi dito sa statement ng Kamara, mga kabunyog, House respects SC, notes no TRO as impeachment proceedings continue. Ayan.
The House of Representatives welcomes the Supreme Court's non-issuance of a temporary restraining order. We have the highest respect for the court and the processes, and we defer to its authority on matters properly brought before it. In the absence of any legal restraint, the House of Representatives will continue to discharge its constitutional mandate. The House Committee on Justice will proceed in accordance with the Constitution and the rules through a fair, orderly, and evidence-based process where all parties are given the opportunity to be heard. This reflects the proper balance among institutions, with each branch performing its role within the bounds of the Constitution. The proceedings are part of the constitutional process of accountability, guided by facts, evidence, and the rule of law. O yan ha, ang ganda ng statement ng ang ganda ng statement ng House of Representatives. Galing ito kay Speaker Bujidi. So, ang sinasabi ng Kamara, nire-respeto at natutuwa ang Kamara sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ano ang ikinatuwa ng Kamara, ng House of Representatives, na hindi naglabas ng TRO? Sabi ko nga, kasi kung naglabas ng TRO, medyo mabigat yan. Kasi pipigilan mo yung Kamara sa impeachment proceeding na ginagawa nito. Kung equal branch mo, pipigilan mo, medyo mabigat. So, salamat naman at hindi ginawa yan ng Korte Suprema. Kaya sabi ng Kamara, natutuwa sila at nire-respeto nila ang mga desisyon ng Korte Suprema. Ayan mga kabunyog. At dahil wala namang TRO, tuloy-tuloy ang gagawin ng Kamara sa pamamagitan ng Justice Committee na gawin nito yung constitutional mandate. Ayan. Kaya ito, actually mga kabunyog, naglabas na rin ng statement ng reaksyon sila Congressman Terry Ridon, sila Congresswoman Beatrix Luistro, naglabas na sila ng mga statements at reactions. At ang sabi ni Congressman Terry Ridon, ayan tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na ang April 14. Walang TRO. Ayan. Tapos ang mga reactions ng mga netizens, ayan bloodbath na. Bloodbath na sa April 14. Kaya mga kabunyog, wala nang makakapigil sa April 14 na hearing proper. Kasi nga, sinabi naman niya ni Congresswoman Beatrix Luistro, ang hearing sa April 14, mapipigilan lang yan kapag naglabas ang Korte Suprema ng TRO. Ay hindi nga naglabas. So, wala na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Sabi ni Congressman Terry Ridon, walang TRO, so tuloy-tuloy tayo sa April 14. Actually, nailabas na ng Justice Committee lahat ng subpina. Ang alam natin na mga sinubpina ay ang ombudsman. Ano ang dahilan at sinubpina ang ombudsman? Para dalhin yung mga SALENS ni Sara, yung Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Pinapatestify si Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa mga SALENS na yan ni Sara. Yung isa pang sinubpina, ang COA, si COA Chairman Gamaliel Cordoba, sinubpina rin. Ano naman ang pinapadala sa kanya ng mga dokumento, dosis TECOM? Yung mga confidential funds records, notice of disallowances, memorandum, yung mga audit memorandum, pinapadala. Yung mga records tungkol kay Mary Grace Piatos, pinapadala rin sa COA. At pinapatestify din ang chairman ng COA tungkol doon. Ayan. Sino pa ang sinubpina? Tuloy, sinubpina rin ang SEC. Alam nyo mga kabunyog, sinubpina yung SEC, Securities and Exchange Commission. Ano naman ang pinapadala? May listahan ng mga korporasyon, mga negosyo yata yun ni Sara Duterte at saka ng kanyang asawang si Mans Carpio. Marami pala silang negosyo. So, yung mga negosyo nila Sara, mga corporations na associated kay Mans Carpio at kay Sara, yung mga records nun, general information sheets,
pinapadala rin sa SEC. Kaya sinubpina yung chairman ng SEC para umattend. Kung isa pang sinubpina, yung PSA, Philippine Statistics Authority, tungkol naman doon kay Mary Grace Piatos, yung kay Oishi, para patunayan na wala ngang mga walang records ng mga pangalan sa PSA, yung mga pangalan na yon, yung Mary Grace Piatos. O kaya handang-handa na ang mga sinubpina, mga kabunyog. Ang Ombudsman, ang COA, ang SEC, ang Philippine Statistics Authority, yon, lahat sinubpina yon. Lahat sinubpina. Kaya ano ito, pati si Madriaga sinubpina. So lahat ng subpina na ilabas na at ano yon, kasi subpina yon, ibig sabihin order yon, hindi sila pwedeng hindi mag-comply doon. So actually, lahat naman ng pinadala ng subpina, nag-confirm na magko-cooperate sila. Ang Ombudsman, sinabi na mismo ni Ombudsman Buying, magko-cooperate sila. Ang COA, syempre magko-cooperate yan. Ang Philippine Statistics Authority, ang Securities and Exchange Commission, lahat yan ay pinadalhana ng subpina. Si Madriaga din, nag-confirm na rin na a-attend. Kaya yung sila Trillanes hindi pa sa April 14. Sa susunod na yan. Yung NBI, hindi pa yan ngayong April 14. Hindi pa yan. Ang issue pa lang dito sa April 14 yung confidential funds. No, yung confidential funds, yung unexplained wealth, no? Unexplained wealth. Ngayon yan pag-uusapan sa April 14. O kaya ready na, no, mga kabunyog, mga kababayan. Natutuwa naman ang mga kongresista dahil sa desisyon ng Korte Suprema. At least hindi magkakaroon ng constitutional crisis. Kasi kung nagdesisyon ng Korte Suprema na maglabas ng TRO, nakakalungkot eh. Kasi magre-react talaga niya ng Kamara. Bakit sila pinipigilan? Ano? Mga kabunyog, ano? At least natutuwa tayo sa naging desisyon ng Korte Suprema. Okay? So, ang isa pa mga kabunyog na magandang desisyon, kalalabas din lang ngayong araw. Ewan ko kung nabalitaan nyo na. Napahiya si Harry Roque. Bakit napahiya si Harry Roque? Sabi ni Harry Roque, hindi nyo pwedeng pa-attend din si Madriaga kasi ang may jurisdiction kay Madriaga ay ang korte. Sus naman si Harry Roque. Natural. Alam naman natin na ang may jurisdiction kay Madriaga ay ang korte. Pero sumulat naman ang Kamara sa korte. Siyempre, out of respect. Alam nga namang hindi mo irerespeto ang korte. So, sumulat si Congresswoman Beatrix Listro sa korte na may hawak ng kaso ni Madriaga. Nagpaalam sa korte na payagan si Madriaga na lumabas. O ngayon, mga kabunyog, ang magandang balita, Grinan, pinagbigyan ng korte, yan o, court orders Madriaga to attend Sara impeachment hearing at House. O yan. Ganda, no? Maganda. So napahiya ngayon si Harry Roque. Kasi sa akala mo, ang sinasabi ni Harry Roque, sinasabi nyo na mag-a-appear si Madriaga. Hindi kayo ang makakapag-decide niyan. Korte ang magdi-decide niyan. Siyempre, alam naman yan ng mga abogado. Abogada naman si Congresswoman Beatrix Listro. Abogado naman si Congressman Chil Jokno, Congresswoman Leila de Lima. O, siyempre, nagpadala ng sulat sa korte. Grinant naman ng korte. Kasi wala nang problema. A-attend na si Madriaga. Mula 8 a.m. to 5 p.m. ang binigay sa kanya. So, court orders Madriaga to attend Sara impeachment hearing at House. O, yan Kaya, ano na yan? Yung pagpipilit nilang mapigilan na wag mag-attend si Madriaga, hindi nangyari. Pinayagan ng korte. Pinayagan ng korte. Mga kabunyog. Kaya, yung sinasabi ni Harry Roque na walang parang hindi papayagan ng korte, wala. Pinayagan ng korte. Kasi reasonable naman yung reasonable naman yung request. Kailangan si Madriagang mag-testify sa impeachment. Hindi naman siya kukunin ng House.
hindi naman inaagawan ng House ng jurisdiction ang korte. Korte pa rin ang may jurisdiction kay Madriaga. Kaya nga protective custody lang naman ang ginawa ng Kamara eh. Ibig sabihin, sinisecure lang si Madriaga na kapag nagbiyahe siya galing doon sa Camp Bagong Diwa, ay protected siya ng NBI, ng security escorts galing sa House of Representatives, sa Office of the Secretary General, yung Sergeant at Arms ng Kamara. Kaya ano ito, may order na i-secure si Madriaga yung pagbiyahe sa kanya at humihingi ng reinforcement sa NBI. Pero yun na nga, ang pinaka-importante doon yung pagpayag ng korte. Natutuwa tayo na nagdesisyon na ang Korte Suprema, pinayagan si Madriaga. A-attend si Madriaga mula 8 a.m. to 5 p.m. April 14. O yan. Kaya, usahan na dito na sigurado mainit itong testimonya ni Madriaga dyan. Sigurado mainit. Pero handa naman daw na si Madriaga eh. Sabi ni Attorney Palad, yung abogado ni Madriaga, naka-ready na daw yung mga mga ebidensya. Mayroon silang mga pictures, screenshots ng mga messages, at mayroon pa daw mga video. Ayan. Kaya sabi nga ni Attorney Palad, ready na sila. Tambak daw na ebidensya ang daladala nila. Sigurado na, pag appear ni Madriaga, i-questionin yan ni Congressman Rufus Rodriguez. Kasi si Rufus Rodriguez, ang tingin niya kay Madriaga, polluted source. Kaya sigurado na, si Rufus Rodriguez, igigrill yan. I-cross-examine yan si Madriaga. Pero, sabi naman ni Attorney Palad, handa na si Madriaga dyan. Kasi hindi naman siya nagsisinungaling ayon kay Attorney Palad. Alam na ni Madriaga, kaya niyang sagutin ang lahat ng tanong sa kanya. Kahit nila Congressman Rufus Rodriguez. Kaya ito mga kabunyog? Kumbaga magandang mga balita itong nangyayaring ito. At least sa April 14, ang mga magiging sentro dyan, si Madriaga sigurado na sentro yan ng mangyayari sa April 14. Yung Sal-in ni Sara, magiging sentro din yan. So ang magtatalakay niyan si Buying Rimulya, Ombudsman. Sigurado rin magiging sentro yung tungkol sa mga korporasyon ni Sara Duterte at ni Manscarpio, yung kanilang mga ari-arian, mga negosyo. SEC naman ang magdi-discuss noon. SEC, Securities and Exchange Commission. Kaya mga sinugpi na yan eh. Yung tungkol sa confidential funds, COA. At saka yung mga tungkol sa records, kung may records nga ba sa PSA, Philippine Statistics Authority, Mary Grace Piatos. Pero malaking bahagi ng magiging dyan tungkol kay Madriaga. Kasi si Madriaga yung Si Madriaga yung ayon sa kanyang testimonya, pagka-ingkas ng mga confidential funds nila Nolasco at La Chica, tinawagan siya. Pinadeliver sa kanya ang mga confidential funds. At dinala niya ito sa isang mayor sa Laguna, dinala niya ito sa isang comedy bar sa Timog, nandun si Attorney Reynold Monsayak, yung spokesperson ni Sara. Tapos dinala niya rin daw sa ombudsman. Nandun naman sa ombudsman si Attorney Ryan Kilala na tao rin ni Sara. Yan yung mga yan yung mga pinagdalhan ng mga confidential funds na yan. Kaya yan yung magiging sentro ng testimonya ni Madriaga. Yung tungkol sa confidential funds. Kaya actually siya kasi yung missing link eh. Yung kasing confidential funds, pagka-ingkas ng mga cheque, binigay kay Nolasco at saka La Chica. Pero pagkatapos nung kay Nolasco at La Chica, wala nang kasunod, hindi na alam. Dito, ang magbubuo na ng kwento, itong si Madriaga. Kaya importante yung kanyang testimonya sa April 14. Okay? Abangan natin mga kabunyog, mga kababayan Napaka-importante ng
pag-appear ni Madriaga sa sa April 14. Kaya kahit anong pilit nila Sara, kasi pinipili talaga nilang mapigilan na wag itong mag-attend. Wag itong sabi nga ni Roque, hindi yan a-attend kasi sa yan, korte ang may control diyan. Ay wala pumayag din yung korte kasi reasonable naman yung request Magti-testify lang naman tapos ibabalik din naman kaagad. So pinayagan ng korte. Iyak si Roque ngayon. Ang isa pa, ayaw talaga ng kampo ni Sara na makapagkwento si Madriaga. So gusto sana nila mag-issue ng TRO ang Korte Suprema o hindi rin naman pinagbigyan. Hindi rin naman pinagbigyan yung TRO. Kaya tuloy-tuloy na mga kabunyog sa April 14. Okay? Abangan nyo po dito sa aking mga channel, sa aking mga Facebook pages. Ila-live stream po natin. Okay? Sige mga kabunyog, mga kabayan. Magandang gabi sa inyo. At itong ating talakayan gabi-gabi, bago tayo matulog, at least na-update ko kayo ng mga maiinit na balita ngayong araw. Ano yung mainit na balita ngayong araw? Hindi grinant ng Korte Suprema yung hiling na TRO ng kampo ni Sara. Yun, salamat. At pangalawa, nagsalamat ang Korte Suprema ay ang House of Representatives sa ginawa ng Korte Suprema. At least hindi nagkaroon ng confrontation o kaya constitutional crisis. At pangatlo, pinayagan ng Korte na maka-appear sa hearing sa Kamara sa April 14 si Madriaga. Okay, all set na para sa April 14. Tuloy na. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Magandang gabi. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.